Patuloy naman ang panawagan ng ilang institusyon sa federal government. Kanselahin muna ang paglimita sa bilang ng international students sa Canada. Pero diin ng Immigration Minister, ito ang tamang hakbang. May report si Teresa Redula. This is an opportunity to do things the right way and to really make post-secondary education something that is a quality proposition and not a quantity one, which is what it is today. Isang linggo matapos ang inanunsyong pagbabawas ng tatanggaping international students sa Canada ngayong taon. Idiniin ni Immigration Minister Mark Miller Miyerkules. Ito ang tamang hakbang kahit paumani ito ng ilang batikos mula sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. There's clearly some institutions that shouldn't exist. We'll see if they get shut down. But again, I don't want this to be on the back of kids, of students. So there'll be some work to do in making sure we do this in a humane way, in a humanitarian way, but it absolutely needs to be cleaned up. Sa pahayag na inilabas kamakailan ng Colleges Ontario, ang grupong kumakatawan sa 24 na publicly funded colleges sa probinsya, sinabing agad itong nagdulot ng matindi at hindi kailangang pag-aalala sa mga mag-aaral, employers at mga komunidad. Naniniwala rin silang hindi nito isinalang-alang ang talent needs ng Ontario at ang libo-libong mag-aaral na maantala ang pangarap sa probinsya. Napaka-significant nitong policy change na ito, no, na gagawin ng IRCC with respect to international students. Kasi nga yung paglago, no, ng international student sector natin for the last 5 or so years, naglikha ito ng maraming trabaho. Hindi lang sa teaching staff, ano? Of course, mababawasan yung enrollment dun sa mga programs na yon, mababawasan ng mga section, at posible pagka nabawasan ng mga section yan, baka mawala yung program na yun entirely. Parehong sentimentong inihayag ng Ontario Premier sa isang press conference Miyerkules. You know, there's some classes out there, believe it or not, that have 6 or 7 students. That's unacceptable. Pero hindi lamang daw sa sektor ng edukasyon mararanasan ang pagbabago ng pulisiya. Meron din itong mas malawakang epekto sa labor market. Kasi ang international students, isa yan sa ating mga pinanggagalingan, no, ng mga workers sa mga sektor na nakararanas ng tinatawag natin na skill shortages. Bukod sa health sector pati yung supply chain sector natin. Samantala, ayon kay Ford, wala raw siyang planong taasan ng tuition ng post-secondary students. Bagamat inirekomenda ng isang Blue Ribbon panel na i-unfreeze ang tuition, dagdagan ng student aid, pati operating grants sa mga paaralan. I just don't believe this is a time to go into these students' pockets, especially the ones that are really struggling, and ask for a tuition increase. We're going to work with our colleges and universities to support them any way we can and drive efficiencies throughout the system. Do you trust him? Do you think he's capable of actually cleaning this up? Well, I have no choice at this point, but I think the proof will be in the measures that they put forward. Patuloy ang panawagan ng Colleges Ontario at Council of Ontario University sa Ottawa na kanselahin o iantala ang pagpapatupad sa limitadong bilang ng international student visa. Teresa Redula, Omni News, Toronto.